mga kabayan, this is MJ, OFW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome back to my channel. Ngayon sa vlog po natin ay mag-share ulit ako sa inyo ng aking experience dito sa HSS. Mga kabayan, last na video ko po is more than a month ago na. Sobrang busy lang po talaga mga kabayan. Sa totoo lang, masyado pong maraming ginagawa dito sa HSS or dito sa pag-aaral ko ng Finnish. Yung tipong hindi na ako makaisip ng kung anong topic ko sa aking vlog. Kasi ang nasa isip ko na lang is yung mga exercises na gagawin, mga exam na kailangang ipasa, pag-aaral ng Finnish, paano ko gagawin to, hindi pa rin ako magaling hanggang ngayon. Almost a year na pero nga pa rin ako. Hindi pa rin ako makapag-straight talaga na magsalita ng Finnish. Pero nairaos ko naman ang aking mga discussion. Pero yun nga. Anyways, sasabihin ko dito sa inyo kasi nag-open na naman po sila ng bagong link. Kahapon, parang kahapon lang yata yun sila nag-open ng bagong link. And sa mga gusto, sa may mga gusto na mag-try na makapasok dito sa HSS, mag-ano lang kayo, visit nyo yung kanilang page at nandun po yung link. Make sure na talagang sigurado kayo na or seryoso kayo dito sa pag-try nyo sa work in Finland, okay? Kasi just in case na isa kayo sa mapili na maging estudyante nila, then kailangan ibigay nyo yung buong effort nyo sa pag-aaral. Hindi pwedeng nasusulan lang kayo tapos biglang ayaw nyo na. Kasi marami pong ganyan. Eto masyado pong mahaba yung proseso. In fact, ngayon aabutin na ng 2 years. Bagong policy po nila yon. Kailangan kasi nila na maging sure na ang kanilang i-deploy ng mga student ay magagaling na talaga at kaya makipagsabayan sa iba. Kasi parang nagkaroon sila ng problem sa mga naunang batch. Kasi yung naunang batch ay hindi pa talaga nahasa ng mabuti. Tapos nagkaroon ng problem doon kasi yun nga, first na problem is the language. Hindi masyado pang magaling mag-finish yung mga naunang na-deploy. So, nagkaroon ng problem. Nagkaroon ng parang nagreklamo yung mga ano yata doon, mga residents siguro, kasi hindi magkaintindihan. So, ganun yung naririnig ko. Kaya ngayon, sa bagong policy nila, minimake sure nila na makukomplete talaga ng mga student yung buong program. Pero ito, after kasi ng Hoiva Avustaya, pwede ka na nilang mag-start ng ng placement. Kahit hindi mo pa natapos yung Lahi Hoitaya, okay lang. Pwede ka nang mabigyan ng placement pag isa ka sa napili. Parang pipilian niya. Kasi syempre magbe-base pa rin sila sa ano mo, sa record mo. Titingnan kasi nila yan, or for example, yung mga exam mo, okay ba? Yung mga tawag dito, mga project na napasa mo ba ng mabuti, on time ka ba magpasa nun, basta kung ano yung standing mo, tinignan nila. And dapat sa major exam, kailangan mo ipasa yon. Kasi pag nag-redo ka, i-ano ka nila, parang isantabi ka nila, parang nahuhuli ka tuloy sa mga posible na mabigyan ng placement. Kasi nga redo, diba? So sa ngayon, nasa Hoiva Avustaya 1 na po ako. And week 8 na po namin this week. Ito po yung last week sa Hoiva Avustaya 1. So, next week is going to be Hoiva Avustaya 2 na po ako next week. So, hopefully, ang sabi kasi guys, walang exam dito sa Hoiva Avustaya 1. Sa after ng Hoiva Avustaya 2, may major exam na. At yun ang dapat na kailangan maipasa. Dapat walang redo. Kasi yun nga sinasabi ko na kapag may redo ka, pwede ka nilang isantabi at bigyang way yung mga nakapasa talaga. So magkakaroon niya ng problem sa for example, pag nagbigay na sila ng placement, mahuhuli ka kasi redo ka. Yun yung pinagsisikapan ko talaga na maipasa after ng Hoiva Avustaya 2. Sa mga bago dyan, galingan nyo, make sure na hindi kayo yung parang, ay, nasa lower level pa naman tayo, hindi pa masyado nating seryosohin to kasi ganito, ganyan. Huwag kayong ganyan. Make sure na huwag niyong gagawin yan. Maging seryoso kayo kasi para hindi kayo matulad sa akin. Ngayon nagkakaproblema ako kasi madali pa naman ako makalimot. Madali ko nakakalimutan yung mga rules sa Finnish language. Kasi pag nasa lower level pa kayo, A0, A1, A2, A2.2, yung mga level na yan, kailangan nyo i-master yung mga rules ng Finnish language, yung mga inflection, kailangan yung matutunan yan. Para nang sa ganun, pag nandito na kayo sa upper level, madali nyong maintindihan yung words. Kung bakit ganito yung inflection niya, ganyan, saan ko gagamitin itong inflection na to, yun, madali nyong maintindihan kapag naging seryoso kayo. Siyempre, huwag nyong kalimutan yung discussion nyo na mga schedule nyo dyan. Huwag kayong, or parang huwag nyong skip yung mga discussion nyo kasi papagalitan kayo.
tas magkakaroon ng warning, ganyan. Tas pwede nila kayo na itanggalin. Kung nga pala sa mga new students, sa mga palarin na mapili at makapag-start dito sa HSS, ang masasabi ko lang sa inyo, galingan nyo, maging seryoso kayo, at tulad ng sabi ko, aralin nyo mga inflections, mga rules, ganyan. And huwag kayong pakampante. Make sure na first 5 weeks kasi ninyo sa A0 level, magkakaroon na kayong discussion. Make sure yung grades nyo nasa 4 point something. Huwag kayong bababa sa 3 something, 3 point something. Huwag yun kasi delikado yun. Naalala ko, yung aking grades ng first na discussion ko is 4.33. And na-maintain ko yung 4.33 all throughout the A1, A2, A2.2. Hindi yun bumaba. Hindi ko na-try na bumaba ng 4.32, ganyan, hanggang pababa. Hindi ko na-try. Kasi delikado kapag bumaba siya. Kasi magka 50-50 yung grades mo. Posible ka pa na matanggal. Naku. And of course, yung mga weekly exam nyo, make sure na ipapasa nyo. Intindihin yung mabuti yung pinag-aaralan nyo. Hindi kumot na sa ano pa kayo, lower level pa kayo, parang, ay okay lang to, maintindihan ko rin to pagdating ng panahon, parang ganyan, na mindset. Huwag ganun, kasi makaka-affect siya. Kukwentahin kasi nila yung exam nyo per week. Tapos, sa 7th week pa naman ng A0 level, merong module review which is magtatanggal. So, pag nakita nila na yung grades mo mababa, yung discussion mo mababa, tanggal ka na. Sayang naman. Huwag kayong gumaya sa akin na lagi na lang ako napapahamak. Kasi hindi ko siya sinuseryoso ng A0 level. Kasi nga wala naman sa plano ko yung mag-Finland na yan. Kung nga alam kung nasan yung Finland. Yung friend lang nag-introduce sa akin nito. Tapos, nung nakapag-start na ako, mga nasa week 5 na ako, dun ko na-realize na, ay gusto ko pala siya. Gusto ko siyang i-continue. Pero huli ng lahat, konti lang yung mga grades ko, hindi ko siya napataas masyado. Tapos nung dun ako parang na feel na parang oh my god, matanggal ako kasi mababa yung grades ko. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya galingan nyo kahit first week pa kayo, kahit first exam, galingan nyo, make sure na laging pasado mga grades nyo. So ngayon mga kabayan, nasa Huayva Abustaya 1 na po ako at magtatapos na nga ako sa Huayva Abustaya 1, and then next week is Huayva Abustaya 2, 5 weeks po yon. After nyan, Huayva Abustaya 3, nakalimutan ko lang kung ilang weeks ng Huayva Abustaya 3, but after nyan, possible na magkaroon ng bibigyan ng placement if hindi magredo. Hopefully, maging okay po ang lahat. Pray nyo na lang po ako para matupad tong pangarap ko makapag-Finland. Needed ko na talaga ng bagong environment kasi 10 years na rin ako dito sa Hong Kong eh. Hopefully, maging maayos ang lahat. Mga kabayan, thank you so much for watching and see you in our next vlog. Don't forget to...